Ikalawang set, pambansang palakasan para sa mga estudyante ng junior high school. Tinatawag ng panahon. Handa, simula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ehersisyong pangunat. Banal na kagalang-galang, may masamang balita. Ang estudyante mong iyon, nag-eehersisyo na naman doon sa ibaba. Ano? Maayos ang pagbaba, malinis ang pagtapos. Ehersisyong pampalawak ng dibdib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banal na kagalang-galang, mag-ingat. Ang aking palasyong makalangit. Estudyanteng walang utang na loob. Ehersisyong pambalikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banal na kagalang-galang, ang iyong estudyante, bumutes sa langit. Mukhang. Kailangan ko nang bumaba sa mundo ng mga mortal. Valkyria, wala ka ng takasan. Ngayon, ako, ang hari, ang papatay sa iyo dito. Ang lahat ng siyam na lalawigan ng dakilang siya, ay magiging alipin ko. Mga barbaro mula sa labas ng hangganan. Ako, si Liu Zikyu, pipiliing mamatay sa labanan, kaysa hayaan kang sakupin ng aking dakilang siya. Kung gayon, sige at mamatay ka. Sino ang nandyan? Valkyria. Hindi ka makakatakas. Ngayon ang iyong araw ng kamatayan. Tama na ang salita, patayin siya. Pagkatapos, patayin ang lahat ng Diyos ng dakilang siya. Upang ang kanyang mga mamamayan ay maging alipin magpakailanman. Ares. Kuya. Masamang tao. Nang ahas kang sakta ng aking kuya, mamatay ka. Athena. Hindi. Sino ba talaga ang lalaking ito? Baka naman, isang dalubhasang nakatira sa bundok na ito. Pinapagawa sa akin ni Master ng isang set ng palakasan araw-araw. Hindi ko alam kung bakit. Kumpleto na ang pang-araw-araw na pag-check-in. Oras na para umuwi. Hinto. Ikaw dyan. Nasaktan mo ang aking anak, ang anak ni Zeus. At sa tingin mo makakalayo ka lang, sa susunod na mag-shooting ang inyong film crew. Maaari bang paunahan mo ako? Natakot ako. Huwag kang magsalita ng ganyan sa akin, munting tawista. Kapag pinakawalan ko na ang sibat ng mga Diyos, iyon na ang katapusan mo. Mamatay ka. Nako, pinakawalan na ang sibat na pumapatay sa Diyos. Pupuksain nito ang kaluluwa at espiritu. Ang master na ito, tapos na. Siya, nakahuli siya nito. Paano ito nangyari? Sino ka? Ako ang nag-iisang tagapagmana sa ika-18 henerasyon ng lahi ng Tawista sa bundok Wolong, Lin Bufon. Ang tanging makaliligtas sa sibat na pumapatay sa Diyos, ay ang mga immortal na nasa itaas ng dibinong kaharian. Ito ang bundok Wolong. Sabi nila, sa bundok Wolong, ay may nakatirang immortal, may walang hanggang mahiwagang kapangyarihan. Siya kaya iyon. Isang pari ng Taoismo? Isang maliit na pari ng Taoismo lang? Paano mo nahuli ang aking sibat na pumapatay sa Diyos? Imposible. Ano? Ang bagay na ito ay tinatawag na sibat na pumapatay sa Diyos. Ang basurang ito ay may ganyang kasikat na pangalan, hindi man lang ito kasantimbang ng pambatong panghampas sa aso sa aking templo. Sa susunod, maglagay ka ng mas maraming pera sa produksyon mo at kumuha ka ng decenteng props. Ay nako. Kapag pinakawalan na ang sibat na pumapatay sa Diyos kung hindi ito makapatay ng Diyos, hindi ito mapipigilan. Nako, anong nangyayari? Akala ko hindi naman ganun kabigat.
Ayos ka lang ba? Anong nangyayari? Ikaw. Talagang hindi naman ito ganun kabigat. Ang dakilang siya ay mayroon palang makapangyarihang nasa itaas ng dibinong kaharian? Gawa ka ba sa papel o ano? Ang mababang lingkod na ito ay nagpupugay sa Poong Immortal. Ang Poong Immortal ay pumatay sa dayuhang Diyos, at ipinagtanggol ang kapayapaan at kasaganaan ng dakilang siya. Ang mababang lingkod na ito ay walang hanggang nagpapasalamat. Anong pinagsasabi mo? Nawala na siya ng malay. Mag-isip ka ng paraan, bilasan mo, ambulansya. Baka gusto ng Poong Immortal na itapon ko ang katawan ni Zeus. Hello, 120 po ba ito? Mayroon akong taong dito na. Saan napunta yung aktor na yon? Buti na lang may handa akong gamot. Ikaw, ang buhay at kamatayan ay itinadhana, ang kayamanan at karangalan ay nasa langit. Ako. Nasaan ako? Bakit ganito ang boses ko? Mali ba ang ibinigay kong gamot sa kanya? Guro. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Paano kita pagbabayaran? Binibini, pakikontrol naman po, hindi ako dapat tumitingin. Ang laki, ang lambot, ang kakaiba ng texture. Many akis ka. Binibining malaki ang dibdib. Ako ang nagligtas ng buhay mo, tapos babastusin mo ako? Nakatingin ka pa rin. Nakatingin ka pa rin. Leo ZQ ay lumuluhod upang magpasalamat sa Immortal sa pagligtas ng aking buhay. Mainit na paliligo lang naman yon. Hindi na kailangan yan. Tumayo ka na, pakiusap. Nasugatan ako ng sibat ng mga Diyos. Dapat ay patay na talaga ako. Kagalang-galang na guro. Anong klaseng mahika ang ginamit ninyo upang ako'y buhayin mula sa kamatayan? Nagpapasalamat ang inyong hamak na lingkod sa inyong tulong. Ito ang pinakamataas na karangalan ng aking pamilyang Leon ng Diyos ng Digmaan. Kung mayroon man kayong pangangailangan, anumang gawain para sa akin, mangyaring ipag-utos ninyo sa akin anumang oras. Ang inyong hamak na lingkod ay aalis na. HMPH, yung binibining malaki ang dibdib, ay talaga namang mabait pala. Ang makapangyarihang Black Tortoise, isang banal na hayop, ay talagang itinuring na parang hayop lang niya. Isang kahihiyan ito sa lahat ng banal na hayop. Sino ba rito ang hindi banal na hayop? Ako ang duguan punong Phoenix, at ako'y pinapakain pa rin dito na parang manok. Dahil siya ay may kultibasyon ng isang emperador immortal, ngunit hindi niya ito alam sa sarili niya. Akala pa rin niya ay ordinaryong tao lang siya. Bago namatay ang aking guro, ipinagkatiwala niya sa akin ang sirang templong ito. Sinabihan ako na bantayan ito ng mabuti, pero bukod sa mga manok at hayop, wala naman sa mga bundok na ito. Nakakainip. Kailan kaya ako makakaalis sa lugar na ito? Buffon. Guro, Maaari ka nang bumaba sa bundok ngayon. hayop ka, may lakas ng loob kang mang-asar sa akin, ha? Buffon, ako talaga ang iyong guro. At nagsisinungaling ka pa sa akin? Gugupitin ko lahat ng balahibo mo. Teka. Gago ka. Tingnan mo sa ilalim ng kama mo. Nandoon ang kasunduan sa kasal na iniwan ko para sa'yo. Sige. Kung wala doon mamaya, ipapadala kita sa guro ko. Meron nga talagang kasunduan sa kasal.
Ano kaya ang itsura ng magiging asawa ko? Gago. Magsisinungaling ba ang iyong guro sa'yo? Tandaan mo, kunin mo ang kasunduan, bumaba ka ng bundok, at magpakasal ka sa pamilya Leo. Sa pagbaba mo ngayon, kapag nagtagumpay ka, saka ka talaga makakaalis sa bundok. Nagpapasalamat ang estudyante sa patnubay ng guro. 20 taon na nag-iisa sa isang silid. Sa wakas, makakaalis na rin ako sa bundok. Ang amoy ng kaharian ng demonyo. Tulad ng inaasahan ko. Ang 3 kaharian ay tiyak na magkakagulo. Mukhang, noong panahong iyon, ang paggawa ng kasunduang ito sa pamilya Leo. Ang tanging solusyon. Buffon. Upang iligtas ang lahat ng nilalang sa 3 kaharian, ikaw ang pag-asa. Ang ganda ng mansion na ito. Mukhang ang aking nobya ay galing din sa mayamang pamilya, kaya pala sabi ng doktor mahina ang sikmura ko. Pinipilit akong mabuhay sa iba pero magpanggap na matapang. Anong gusto mo? Ako, narito ako para magpakasal. Magpakasal? Kumuha ka ba ng numero? Kailangan bang kumuha ng numero para magpakasal? Parang pila sa opisina? Sila ay narito rin para magpakasal. Pero may kasunduang pangkasal ako, ganun din sila. Lahat kami meron. Ano? Ang binibini nyo ba? Ay nagpapamudmod ng kasunduang pangkasal parang business card? Ang binibini namin ay nasa edad na ng pag-aasawa. Normal lang na ipadala ang mga ito sa mga batang lalaking may magandang kinabukasan. Magpapakasal ka pa ba o hindi? Pumila ka sa likod. Ang aming ninuno sa pamilyang Liu, ang War Goddess, ay nawawala na sa loob ng 50 taon. Ngayon, sinasabi ng lahat. Napatay na ang War Goddess. Ang pamilyang Liu ay humina na. Ang The Eight Desolates Divine Temple ay magkakaroon ng pambihirang pagpili na magsisimula na basta't ang aming pamilyang Liu ay makasali sa pagpili. Tiyak na mababawi natin ang dating karangalan. Pero mahal, wala tayong jade pendant ng War Goddess na ninuno, ni hindi nga tayo kwalipikado na pumasok sa tarangkahan ng The Eight Desolates Divine Temple. Eksakto. Kaya nga, ako ay nagpapadala sa lahat ng dakilang pamilyang nasa Divine Realm ng kasunduang pangkasal. Lahat ay para makahanap ng mabuting asawa para kay Qincheng. Gamit ang token ng isang dalubhasa sa Divine Realm para makasali sa pagpili ng The Eight Desolates Divine Temple. Tatay, nanay, dahil sa aking walang kapantay na kagandahan, ang lahat ng binata mula sa mga maharlikang pamilya sa lungsod ay nakapila sa ating pintuan ngayon. Ang init. Sa wakas, ako na ang sunod. Mga gwardya, paano nakapasok ang tulad niya? Sa aming pamilyang Liu, palabasin niyo ang mabahong pulubi na to. Sa labas, Hindi ako pulubi. Nandito ako para magpakasal. Dala ko pa nga ang kasunduang pangkasal. Kasunduang pangkasal nga talaga. Kaya, ikaw ba ay inapo ng isang pamilyang nasa Divine Realm o tagapagmana ng isang dalubhasa sa Divine Realm? Anong dalubhasa sa Divine Realm? Ako, ay ang ika-18 henerasyong nag-iisang tagapagmana at pari ng Crouching Dragon Mountain, si Lin Buffon. isa ka lang mabahong pari. Bakit hindi ka umihi at tumingin sa sarili mong refleksyon? Paano ka nangahas na magpakasal sa akin? Ang kasunduang ito. Ano ba to? Ang tagal kong naghintay sa init na to. Tapos itatapon mo lang ng ganun ang kasunduang pampakasal? Niloloko mo ba ako? Ano? Ikaw, isang walang kwentang taoista, ang may ganang mag-attitude. Ako. Ang ibig kong sabihin ay, tama lang ang ginawa ni Binibining Leo na itapon yon. Dahil si Binibining Leo ay hindi akma ang kasunduang ito, edi aalis na ako, hindi na kita aabalahin pa. Mas mabuti pang bumalik na lang ako sa bundok at bantayan ng sirang templong iyon. Mas mabuti yon kaysa mawalan ako ng buhay. Umalis na tayo. Saan ka pupunta? Qincheng, hindi ba't nangako ka na magkasama tayo magpakailanman? Hindi ko inakalang ikaw ay nakatali sa walang kwentang to. Bakit? Hindi ito ang walang kwentang taoistang to. Ako, si Zhao Xinchen, ay nakipaglaban ng ilang taon sa labas ng hangganan at ngayon ay nakapasok na sa Grandmaster Realm. Isang hakbang na lang ang layo ko sa Divine Realm. Ang aking pamilyang Zhao ay isa ring divine level na pamilya. Paano ako hindi magiging karapat-dapat sa'yo? Xinchen, Alam ko. Pinilit ka niya, di ba?
Ano? Kincheng, huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako. Walang sinuman ang makakasakit sa'yo. Ano ang pinilit ko sa kanya? Kinansela ko na. Kinansela. Kaya ikaw nga ang pumilit kay Kincheng. Gago ka. Maghanda kang mamatay. Seryoso ka? Hindi ko inakalang, ganito kalaki ang pagmamahal sa akin ni Xingchen. Baka dapat samantalahin ko na itong pagkakataon para tuluyan ng maalis ang abalang ito. Xingchen, ang walang kwentang taoistang ito ang pumilit sa akin. Ang galing mo talaga. Isang tunay na mapagkunwari. Kaya ikaw nga talaga ang pumilit kay Kincheng. Ngayon, ikaw o ako. Maghanda kang mamatay. Ayos din yan. Nakapagmulat ka talaga ng aking mga mata. Kaya pareho lang pala kayong determinado na bugbugin ako, ha? Teka. Ano? May mga huling salita ka ba? Tingnan ninyo ang dalawa ninyo. Ikaw, isang kagandahang nakakabighani, nakasentamis ng bulaklak, at ikaw naman, napakagwapo, at kaakit-akit. Bakit naman kayo? Kailangang manlay ng tulad ko? Ang lakas ng loob mo. Mukhang alam mo naman pala ang iyong lugar. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, mamamatay ka. Luluhod ako para sa'yo. Sinubukan mong dayain ako. Xingchen, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, Kincheng, ayos lang ako. Kaya ko pa ring pasayahin ka. Pero una, kailangan kong patayin ang walang kwentang taoistang ito. Nakalimutan ko na may iba pa pala. Wala akong ginawa sa kanya. Binabalaan kita. Huwag niyo akong pagbintangan. Paano ito nangyari? Ang binatang Ginoong Zhao ay isang Grandmaster. At nasaktan mo siya. Anong antas ka talaga? Ikaw, isang Grandmaster, nagpapanggap na ordinaryo dito. Wala ka bang hiya? Anong Grandmaster? Isa lang akong ordinaryong pari ng Taoismo. Hindi naman kayo. Nagtutulungan para lokohin ako. Ano? Kahit nagaling ako sa bundok, hindi naman ako tanga. Ako, naka-download pa nga ako ng anti-fraud app. Kalokohan. Isang hamak na ordinaryong pari na tulad mo ang makakasakit sa akin. Nagpapanggap kang tanga para mabigla ako, ha? Gusto ko lang sanang turuan ka ng leksyon. Pero ngayon mukhang, kailangan kong ipakita ang tunay kong kapangyarihan. Nababaliw ka na ba? Hinahabol mo ako ng parang asong ulol. Ako'y tinawag mong aso. Sa lungsod ng Haicheng, wala pang nakapang-insulto sa akin. Ngayon, hindi ka makakaalis dito ng buo. Dilat na dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ang aking panghuling baraha. Iyon ang banal na sandata ng pamilya Zhao, ang tabak na pumapatay sa Diyos. Ito ay kopya ng tabak na pumapatay sa Diyos. Ang kapangyarihan nito, kahit 1% lang ng orihinal, ay hindi mapipigilan ng sinuman sa ilalim ng antas ng Diyos. Bata, dapat kang maging karangalan na ginagamit ko ito. Ito ay may pagmamalaki mo. Ang panggupit ng kuko ay pumapatay ng Diyos? Masamang pari ka. Kapag nahugot na ang tabak na pumapatay sa Diyos, ang mga Diyos at demonyo ay mamamatay. Kahit isang kopya, ay kayang patayin ang kahit anong Grandmaster. Tapos ka na. Hindi ba kayo? Medyo owa na. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Super Transformation. Ikaw, isa ka ring salamangkero? Tapos na ang bata. Impossible. Ang tabak na pumapatay sa Diyos na basag. Ikaw ba ay isang makapangyarihan sa itaas ng antas ng Diyos? Hindi. Iyon ay ang kwintas ng Diyos ng pakikipaglaban. Maaari bang buhay pa ang ating ninuno? Nakakatakot naman yun. Akala ko patay na ako. Buti na lang at hindi nasira. Kita mo, sabi ko sa'yo, tang asterisk na mong pangahit ng kuko. Paano ka makakapatay ng tao? Impossible yon. Paano na sa'yo ang pendant ng martial god? Kaya pala, ang pendant ng martial god lang ang makakapigil sa banal kong tama kanina. Ang pendant na ito, saan mo nakuha yan? Kailangan ko pa bang itanong? Tiyak ninakaw niya yan. Ninakaw? Hindi pwede. Ibinigay yan sa akin ng isang babaeng nagngangalang Liu ZQ. Sinasabi mo, ang ancestor ang nagbigay sa'yo ng pendant na ito. Paano nangyari yon? Siyempre, impossible. Paano may bibigay ng female martial god ang pendant ng martial god sa isang walang kwentang tulad mo na walang lakas at walang koneksyon? Tiyak ninakaw niya yan. Gago ka.
Nakawin mo pa ang simbolo ng isang master na antas Diyos? Naghahanap ka ng kamatayan. Kaya pala, naglakas loob kang manligaw sa aming pamilyang Liu. Kaya pala umaasa ka sa pagkakaroon ng pendant ng martial god. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, mas pipiliin kong pakasalan ang isang aso kaysa sa basurang tulad mo. Ibalik mo ang pendant ng aming pamilya. Ngayon din. Ang pendant na ito ay talagang ibinigay sa akin ni Leo ZQ. Kung hindi ka naniniwala, puntahan mo siya at tanungin. Nagdadahilan ka pa? 50 taon nang nawawala ang female martial god. Tama. Saan mo ba kami papayagang magtanong? Sa halip ikaw, isang magnanakaw, ang naglakas loob na dumisan ang artifact ng martial god dito. Mga gwardiya, hulihin siya. Sandali. Tigil. Female martial god. Ancestor. Pagbati, Diyosa ng digmaan. Pagbati, ninuno. Ate, sakto lang ang dating mo. Bakit ka nakasuot ng damit ngayon? Parang mas maliit. Bakit nandito ang immortal na ito? May nagawa ba akong ikinagalit niya? Nandito ba siya para lipulin ang buong angkan ko? Sandali lang. Sinasabi mo ba, siya ang iyong ninuno? Pero mukha siyang, mas bata pa sa anak mong babae. Pigilan na ang kalokohan. Ngayong bumalik na ang Diyosa ng digmaan. Nahayag na ang iyong mga kasinungalingan. Anong ginagawa mo? Diyosa ng digmaan. Ako ay mula sa angkan ng Zhao. Si Zhao Xingchen, ang lalaking ito, ay nagnakaw ng iyong jade pendant na Diyosa ng digmaan. At ilang panahon nang nanloloko sa angkan ng Liu. Nahuli ko na siya. Nakikiusap ako, Diyosa ng digmaan, na siya'y hatulan. Hatulan siya. Malamang nababaliw na ako. Hatulan siya. Ate, bilis, ipaliwanag mo ito. Ang token na ito, ipinilit mo sa akin ito. Dumating lang ako para maghingi ng kamay. Bakit ang tindi ng galit? Maghingi ng kamay. Sinasabi mo ba, dumating ka sa angkan ng Leo para mag-propose? Tama. Ninuno. Ito ang walang kwentang basurang ito. Nangangahas pa siyang isipin na maaari niya akong pakasalan. Para bang, palakang nangangarap sa karne ng gansa. Tumahimik ka. Qingchen. Ninuno. Bakit mo ako sinuntok? Ang jade pendant na ito, ako nga ang nagbigay sa kanya, at dumating siya para maghingi ng kamay. At ikaw ay nangangahas na tumanggi, ang kapal ng mukha mo. Ninuno. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Para sa iginagalang na ginoong ito, na maghingi ng kamay sa angkan ng Leo, ay isang karangalang hindi namin karapat-dapat sa walong buhay. Kaya ayaw mo siyang pakasalan. Sige. Ninuno. Ano ba ang sinasabi mo? Gusto mo siyang pakasalan? Tama ba ang naririnig ko? Ate, seryoso ka ba dito? Kung ganoon ang pagkasabi mo, hindi naman imposible. Pero, sabi nila ikaw ang ninuno. Totoo ba yan? Hindi ka nagbibiro, di ba? Guro, nagbibiro ka lang. Mahigit 300 taon na ako ngayon. Pero mapanatag ka, sir, malinis pa rin ako. Ang mga inapo ng pamilyang Leo, ay lahat ay aking pinalaki. 300 taon. Hindi, kung pakakasalan ng ninuno ang basurang ito, edi siya na ang magiging lolo ng lolo ko. Hindi pwede. Hindi ko talaga papayagan yan na mangyari ito. Ninuno, itong walang kwentang ito. Paano siya magiging karapat-dapat sa'yo? Basura ang tawag mo sa kanya. Alam mo ba kung sino siya? Sino siya? Anong klaseng estado ba ang maaaring meron siya? Oo, ako lang naman ay isang ordinaryong pari ng Taoismo. Anong estado ba ang maaaring meron ako? Sabihin mo na agad. Guro Lin, ano ang ibig mong sabihin? Nagpapahiwatig ka ba sa akin na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan? Tama. Ang kanyang estado bilang isang immortal ay napakadakila. Hindi ito dapat malaman ng mga ordinaryong tao. Isantabi muna natin ang usapin ng kanyang pagkakakilanlan. Ngunit para sa inyong pamilyang Zhao, na pumunta sa aking pamilyang Leo para magmayabang, sa tingin mo ba ay walang tao ang pamilyang Leo? Diyosa ng mandirigma, ikaw ay isang mandirigmang antas Diyos. Hindi kita kayang talunin. Ngunit huwag mong kalimutan, ang matanda ng aking pamilya, ang Diyos ng Espada. Ang siyang numero 1 sa dakilang siya na banal na kaharian. Ang batang ito, ay sinira ang replika ng tabak na pumapatay sa Diyos ng matanda ng aking pamilya. Isang kasuklam-suklam na krimen. Kung ibibigay mo siya sa aking pamilyang Zhao para aksyonan, ang usapin ngayong araw ay malulutas na. At paano kung hindi ako pumayag? Kung gayon ang inyong pamilyang Liu, ay haharapin ang galit ng Diyos ng Espada. Nang aapi ka ba sa akin? Akala ko may kasunduan tayo. Bakit ka na naman lumuluhod? Talagang immortal nga. Kahit ang presyong antas Diyos na inilabas ko, kaya mong baliwalain ng lubusan. Ang lakas talaga.
Kung pakakasalan ko siya, hindi na ako matatakot sa Diyos ng Espada. Binatang Zhao, umuwi ka at sabihin mo sa Diyos ng Espada, si Lin Bufon, ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung gusto niyang pumunta, dapat munang lampasan ako, si Liu Zikyu. Qin Cheng. Ngayon, ang ninuno mo ang may kagagawa nito. Wala itong kinalaman sa angkan ng Zhao. Xing Chen. Ninuno, para sa walang kwentang batang ito, nasagasaan mo ang angkan ng Zhao, hindi sulit. Opo, ninuno. Kung dumating ang Diyos ng Espada, tapos na ang angkan nating Liu. Tumigil ka. Anong ikakatakot? Hindi ganon kabilis makakarating dito ang Diyos ng Espada. Sino ang Samira sa replikang banal na espada ng matandang ito? Diyos ng Espada. Paano? Paano siya nakarating ng ganito kabilis? Ninuno, ang angkan ng Zhao ay katabi lang natin. Anong sinabi mo? Tama na ang salita. Sino ang Samira? Sa replikang banal na espada ng matandang ito, sino ang Samira nito? Ang replika ng aking banal na espada? Lumapit ka. Demonyong Taoist ka. Ikaw ang may gawa nito. Sword Emperor. Siya ang sumira sa Slash God Sword. Magkumpisal ka na. Huwag mong idamay ang aming pamilyang Liu. Sirang panggupit lang ng kuko yan, di ba? Bibilhan kita ng bago. Huwag kang masyadong mag-alala. Panggupit ng kuko. Ang replika ng aking banal na espada. Ay panggupit lang ng kuko? Jian Shen, kung mahahawakan mo siya, pagsisisihan mo. Nu Wu Shen. Ang lakas ng loob mo. Sa buong Great Xia Empire, maliban sa 8 Desolates Divine Hall. Sino ang maglalakas loob na magsabing kayang pagsisihan ko? Ang ordinaryong taong ito. Bakit hindi ko mahahawakan? Tungkol naman sa inyong pamilyang Leo, kung gusto ninyong mabuhay. Umalis na kayo ngayon din. Jian Shen, kung mahahawakan mo siya, dapat mo muna akong daanan. Ancestor, ano ba ang sinasabi mo? Gusto mo ba talaga na mapahamak ang pamilyang Liu? Tama, Ancestor. Para sa isang gwapong lalaki tulad niya, hindi siya karapat-dapat. Nakakatuwa itong si Liu CQ. Kailangan kong ipakita ang aking pagkalalaki. Ako ang mananagot sa mga ginawa ko, ang tunay na lalaki, matatag sa pagitan ng langit at lupa. CQ, hintayin ninyo ako rito. Magsasama kami ng matandang ito para mag-usap. Hindi ako naniniwala na ang isang binatang tulad ko ay hindi kayang talunin ng isang matandang tulad niya. Ang gwapo ng Immortal. Mukhang siya mismo ang aaksyon. Okay, naiintindihan ko. Bata. Patay ka. Tara na, matanda. Bakit hindi pa bumabalik si Lin Bufon? Gutom na ako. Tumigil ka sa pagrereklamo. Tipirin mo ang lakas mo. Gago ka. Sinira mo ang kopya ko ng tibak na pumapatay sa Diyos. Ngayon, mabubuhay ka sa huli. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ng totoong tibak na pumapatay sa Diyos. Yan ang tunog ng totoong tabak na pumapatay sa Diyos. Ginagamit talaga ng Diyos ng tabak ang tunay na isa, laban sa batang to. Tapos na siya ngayon. Mamatay ka. Teka, seryoso ka? Putsan lang ng kuko yun. Bibilhan kita ng bago. Ayos na yun, di ba? Matapang ka pa rin sa ganitong pagkakataon? Ang hawak kong tibak. Ang pangalan. Pumapatay sa Diyos. Kaninong aso yan? Hala, pumasok. Panahon na ng asong yon. Kalimutan mo na. Saan galing tong kalye? Gusto mong mamatay? Isang Diyos na hayop? Dawang. Anong ginagawa mo rito? Wow, naalala mo talaga kaming umiiral? Halika rito, sige na. Mabait na bata, Dawang. Napaamo mo talaga ang isang makalangit na halimaw? Anong makalangit na halimaw? Asong gala lang itong inalagaan ko, Dawang. Kayong mga taga-syudad, huwag mo nang sabihing hindi pa kayo nakakita ng asong gala. Asong gala? Inaalagaan mo ang isang makalangit na halimaw na para lang itong asong gala? Ikaw, sino ka ba talaga? Ako,
Ang nag-iisang tagapagmana ng ika-18 henerasyon ng lahi ng Tawista sa Dragon's Rest Mountain, Lin Bufon. Anong klaseng nakatagong dalubhasa ito? Buti na lang at hindi ako. Tunay na umatake kanina. Kung hindi, ako ay malamang patay na ngayon. Hindi, kailangan kong magbayad sala sa aking kapusukan. Kailangan kong magsisi, o ang aking angka ng Jiao ay mapapasailalim sa matinding panganib. Diyos ng Espada. Ang inday-inday mo. Umalis ka. Agad. Mahal, kumusta ang mga pangyayari sa labas? Galit na galit ang Diyos ng Espada. Hindi maganda ang kalagayan. Paano naman yung batang Lin Bufan na yon? Tapos na siya. Hindi na gumagalaw. Magaling. Tunay nga na isang immortal ang isang immortal, na kayang pasukuin ang Zhao Wuji na ito gamit lamang ang kanyang kalooban. Senior. Ito ba ay aso mo? Oo. Pero hindi ipinagbibili ang aso, at hindi ko sinasadya na masira ang gunting mo. Bibilhan na lang kita ng bago, pwede ba yon? Hindi na kailangan yun. Senior. Nagkamali ang maliit na Jiao na ito. Anong ginagawa mo? Ngayon, tinatawag mo na akong senior. Mukha ba talaga akong ganun katanda? Senior, patawarin mo na ako. Kung hindi, patuloy na luluhod si Xiao Jiao hanggang sa patawarin mo siya. Baka naman dahil sa gwapo kong itsura. At sa reputasyon ng bundok Wolong. Kaya natakot itong matandang ito? Sige. Pinapatawad na kita. Pero huwag mo na akong tawaging senior. 20 lang ang edad ko. Senior, talagang mapagpatawad. Senior, ito ang banal na sandata na lagi kong daladala, ang Zonshen Sword. Pakikuha mo na bilang paghingi ko ng tawad. Palem, Senior. Sword God, tapos na ba ang usapan? Tapos na. Sword God. Alam mo na rin pala ngayon. Alam ko. Na ang Sword God mismo ang kumilos. Ang batang iyon, siguro wala nang buhay ngayon. Lin Bufan, mula ngayon taon-taon, mag-aalay ako ng insenso para sa iyo. Ikaw, Anong pinag-uusapan ninyong lahat? bakit hindi ka patay? Bakit ako dapat mamatay? Mabuti naman ang lagay ko. Hindi ka pinatay ng Sword God. Hindi, nagkaroon kami ng magandang usapan. Medyo, may topak lang siya. Pero malinaw na hinugot ng Sword God ang Zanshen Sword. Paano siya? Nawalan ng galos? Liu Qingcheng, tumigil ka. Lolo, ikakasal ka talaga sa isang tulad niya? Naka-offend na siya ng lubusan sa pamilya Zhao. Kung makikisali pa siya sa pamilya nating Liu, talagang wakas na tayo. Sa kanya, magiging ligtas ang pamilya nating Liu. Ano, may opinyon ka? Sa pakikipag-asawa ko. Ay hindi ko magagawa. Mukhang talagang wakas na ang pamilya Liu. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para magpakupop kay Xingchen. Saka lang ako magkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Paumanhin, Lolo. Kayong pumilit sa akin. Magiging, hakbang mo ako papasok sa pamilya Zhao. Hoy, ZQ, ano yung test na sinasabi mo kanina? Ito yung entrance selection na ginagawa ng 8 Desolates Divine Hall. Napakasimple lang ng test. Ang mga kalahok ay kailangan lang na matest ang kanilang aptitude. Magiging napakadali lang yan para sa iyo. Test ng aptitude? Parang trivia quiz ba yan? Magaling ako sa mga ganyan. Kailangan kong magpasikat. Sa harap ni ate. Entrance test. Ha? Walang problema. Ako na ang bahala. Pero, Little Leo. Ang lolo ng lolo mo. Medyo sumasakit ang mga binti. Liu Qingcheng, anong ginagawa mo dyan nakatayo? Mas mataas pa. Medyo mas mataas pa. Kaunti pa. Mas mataas. Hindi na, nakakainip ito. Magpapaligo na lang ako. Lin Bufan, hintayin mo lang. Ang kahihiyan ngayong araw. Babayaran ko ng 100 beses. 100 beses? 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 100 beses?
Ang sarap ng buhay ng mayaman. Mas malakas pa ng kaunti. Tanga ka. Ang sarap-sarap ng buhay mo. Tanga ka. Kakakasal mo lang. Nakalimutan mo na agad ang iyong guro. Umalis kayo. Sige na. Guro, paano ko malilimutan kayo, guro? Kapag lumaki na si Buffon at nag-asawa, huwag mong kalimutan ang iyong guro. Guro, hindi ako mag-aasawa paglaki ko. Magpapakasama ako sa inyo magpakailanman. Matagal ka nang magaling magsalita. Pumunta ako para tingnan kung ano na ang nangyayari sa usapin sa kasal ninyo ng pamilya Liu. Guro, nag-propose nga ako sa pamilya Liu. Pero hindi kay Liu Qingcheng. Kay Liu Zikyu, ang matriarch nila. Mukhang talagang tadhana nga. Si Liu Qingcheng ay ampon ng pamilya Liu. Si Liu Zikyu lang ang tunay na tagapagmana ng pamilya Liu. Makita kang napangasawa, nakakapanatag ng loob ko. Guro, patay ka na ba talaga o hindi, guro? Nababaliw na siya. Talagang baliw. Itong si Lin Bufan, hindi lang mahirap, medyo tanga pa. Bakit siya nakikipag-usap sa isang ibon? Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng matriarch. Tanga siya. Tatay, dahil ang matriarch ay tinalikuran na ang aming pamilya Liu para sa gwapong ito. Bakit pa natin siya susundin? Sa aking talento at pagmamahal sa akin ni Xingchen. Sa pagpili ng sekta, maaari tayong lumipat sa pamilya Zhao. Hindi lang natin maiiwasan ang pagbagsak ng angkan. Tataas pa tayo sa tuktok. Ito lang ang paraan para mailigtas ang pamilya Liu. Hintayin mo lang. Papahirapan kitang mamatay. Maligayang pagbabalik po, Ancestor. Ancestor, tungkol po sa usapin ng pamilyang Liu. Nabigyan na po ba ito ng solusyon? Ancestor. Nabanggit mo pa sa akin ang pamilyang Liu? Mula ngayon, sino mang magbanggit sa akin ng pamilyang Liu ay magdudusa ng husto. Ancestor. Ano nang nangyari kay Ancestor? Chen, dahil lang sa isang babae, pinakialaman mo ang OnStore para sa pamilyang Liu. Natural lang na nagalit ang OnStore. Mukhang, kailangan nating lipulin ang pamilyang Liu sa panahon ng mga pagsubok sa pagpasok sa templo. Tungkol naman kay Liu Qingcheng, tingnan natin kung pipiliin niya ang pamilyang Liu o ikaw. Naniniwala akong pipiliin talaga ako ni Qingcheng. Pero tungkol naman sa lalaking yon, kung maglakas loob siyang sumipot sa mga pagsubok, sisiguraduhin kong hindi siya alis dito ng buhay. Ito nga ang templo ng 8 disyerto. Lahat ng mga inapo ng mga pamilyang Antas Diyos ay narito, tama ba? Siyempre naman. Ang templo ng 8 disyerto ay may hindi mabilang na mga mandirigmang antas Diyos. Narinig ko na sa loob ng mga tarangkahan ng templo, ay may mga nilalang na mas kakilakilabot pa ang nakatago. Sa ganoong lakas, mapoprotektahan nila ang dakilang siya. At mapipigilan ang mga pagsalakay ng dayuhan. Anong pinag-uusapan ninyo? Lahat ng usapang ito tungkol sa mga Diyos at immortal. Hindi ba't dapat ay pagsusulit sa katalinuhan ito? Bakit tayo nasa basurahang ito? Lin Bufan. May lakas ka pa ng loob na dumalo sa mga pagsubok sa pagpasok sa templo. Bakit naman ako matatakot pumunta? Sinira mo ang kopya ng patalim na pumapatay sa Diyos ng aming angkan ng Zhao. Sinabi ko na sa'yo, ang aming angkan ng Zhao ay hindi ka palalampasin. Kung ikaw mismo ang nagpakita sa harap ko, ako na ang maghahatid sa'yo sa hukay. Zhao, hindi mo magagawa. Aba, kung hindi man ang Diyosa ng digmaan ng angkan ng Liu. Dumating nga siya, kaya pala ang angkan ng Liu ay naglakas loob na sumali sa pagpili sa bulwagan. Anong silbi ng pagbabalik ng Diyosa ng digmaan? Ang kanilang angkan ng Liu ay nananatiling pinakamahina. Bata, sa babae ka lang ba magaling umilan? Anong problema? Naiinggit ka? Ang ganda ng ugali, ganda rin ng itsura. Baka sa susunod mong buhay. Diyosa ng digmaan, baka hindi kita kayang talunin. Ngunit sa tingin mo ba, ang aming angkan ng Zhao ay walang kayang humarap sa'yo? Zhao, sinabi ko na, kung gusto mo siyang saktan, dapat mo muna akong daanan. Ganoon ba, Diyosa ng digmaan? Kung gayon, ngayon na ang araw ng iyong pagbagsak. Iyon ang puno ng angkan ng Zhao, ang kanyang kultibasyon. Naabot niya ang banal na kaharian. Zhao Liancheng, nakaabot ka nga sa banal na kaharian. Tama ka, Diyosa ng digmaan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Isuko mo ang batang iyon sa aming angkan ng Zhao, at palalayain ko ang inyong angkan ng Liu. Ninuno, huwag kang magmatigas. Ang paglaban sa angkan ng Zhao ay magdudulot lang ng kapahamakan. Ninuno, isuko mo na siya. Sinabi ko na. Si Lin Bufan. Magsisimula na ang pagpili sa templo sa loob ng kalahating oras. Kapag nagsimula na ang pagpili, darating na ang mga nakatatanda ng 8 disyertong banal na templo. Pagkatapos, ipagbabawal na ang lahat ng labanan sa loob. Wala nang atake, pero sapat na ang kalahating oras para puksain ng War Goddess. Sobra-sobra pa yan. Kung ganun, pwede na kayong mamatay ng magkasama.
Zhao Liancheng, kakabreak mo lang sa Divine Realm. Hindi ka pa kalaban sa akin. Ganoon ba, War Goddess? Tingnan natin ang lakas mo. Ayos ka lang ba? Paano ito nangyari? Ito, Gaya ng inaasahan, ang War Goddess ay mas malakas pa rin kaysa sa ulo ng pamilyang Zhao. Nakakapasok lang sa Divine Realm. Mahal, mahal. Imposible. Paano ka naging ganito kalakas? Zhao Liancheng, ano ang ginawa mo? Ito ang nakatagong banal na sandata ng aming pamilyang Zhao, ang 6-ding Divine Armor. Hindi lang nito kayang sipsipin ng mga atake ng mga eksperto sa Divine Realm. Kaya pa nitong ibalik ito sa'yo, ano ang pakiramdam? Na masaktan ng sarili mong kapangyarihan? May dalawa palang banal na sandata ang pamilyang Zhao. Tama. Tanging ang Godslaying Sword ng Sword God ang makakalusot sa depensa ng 6-ding Divine Armor. Ngayon, siguradong mamamatay ka. tatay, tapos na talaga ang aming pamilyang Yu ngayon. Kailangan nating maghanap agad ng pagkakataon para lumipat sa pamilyang Zhao. Kanino mo sinabi na ang Godslaying Sword ang makakalusot sa baluti mo? Tama, War Goddess. Sumuko ka na lang. Nakapag-asawa na rin ako sa wakas kay ate. Talagang salbahe itong Zhao Liancheng. Mahal. Kunin mo ito. Binansagan. Naasawa niya ako. Ito ang God-slaying sword. Paano nangyari yon? Hindi ba nasa Patriarch ang God-slaying sword? Tama, Naiintindihan ko na. Peke lang yan na ginawa mo. Sino ang tinatakot mo? ako. Ang lakas ng aura nito. Ang tunog nito ay tumatagos sa langit. Isang tunay na banal na sandata ang Godslaying Sword. Totoo ang espadang ito. Impossible. Paano napasayo ang God-slaying sword? Ibinigay sa akin yun ng Sword God. Mabait naman siya tungkol doon. Ayaw ko nga nito, pero pinilit niyang kunin ko. Impossible. Bakit ibibigay ng sword god ang God-slaying sword? Sa isang walang kwentang tulad mo. Ninakaw mo yan. Dapat ninakaw mo yan. Ako. Tangina mo. Ang pamilya mong Liu. Ang kapal ng mukha. Ano? Ninakaw ang banal na sandata ng pamilyang Zhao? Malaking bagay to. Ang Sword God na yun, ang pinakamagaling na eksperto sa labas ng 8D Zolate's Temple, ang pinakamataas na master ng Divine Realm. Ninakaw ang kanyang banal na sandata? Ang lakas ng loob ng batang to. Leo ZQ, ibalik mo ang Godslaying Sword sa pamilyang Zhao, at iiwanan kong buhay ang buhay mo. Ibalik. Sige. Pagkatapos kitang patayin, ibabalik ko ang espadang ito sa Sword God mismo. Zhao Liancheng, handa ka na ba? Sige, Leo ZQ, ang kapal mo. Hinayaan mong nakawin ng gago ang banal na sandata ng pamilyang Zhao, at ngayon gusto mo akong patayin? Ikaw at ang pamilya mong Leo ay wala ng pag-asa. Wala nang pag-asa. Ikaw ang una. Teka, Ano? May huling salita ka ba? panahon na. Valkyrie, nagsimula na ang pagpili ng templo, dumadating na ang mga elder. Hindi ka na pwedeng gumalaw ngayon, kung gagawin mo yon. Buburahin ka ng mga elder. Nandito na ang isang matanda mula sa 8 disyerto na banal na bulwagan. Iyan ang pinakamataas na antas ng banal na pagsasanay. Gaya ng inaasahan sa isang matanda mula sa 8 disyerto na banal na bulwagan. Leo ZQ. Ngayong dumating na ang matanda, hindi ka na makakagalaw. Pagkatapos ng proseso ng pagpili, kapag sumali na ang aking pamilyang Zhao sa 8 disyerto na banal na bulwagan, iyan na ang wakas mo. Mga kasama. Ngayon ang araw ng pagsubok sa pagpili ng aming bulwagan. Ayon sa mga patakaran ng bulwagan, pipiliin namin ang mga may pambihirang talento upang sumali sa aming bulwagan, at ang mga pamilya sa likod nila ay tatanggap ng proteksyon ng bulwagan. Ngayon, ipinahahayag ng matandang ito, ang pagsubok sa pagpili ay opisyal nang nagsimula. Ito ang banal na artifact ng aming bulwagan, ang sinaunang Batenga ng 8 disyerto. Ang Batenga na ito ay maaaring tumunog ng 9 beses. Ang mga kalahok sa pagsubok ay hahampasin ng Batenga gamit ang sinaunang banal na martilyo. Ang sinaunang Batenga ay tatang tunog.
Tanging ang tatlo, na makapagpatunog ng bait and gun ng pinakamaraming beses, ang magkakaroon ng karapatan na sumali sa aming 8 disyerto na banal na bulwagan. CQ. Akala ko ba pagsubok sa katalinuhan ito? Paano ito? Naging pagpatunog ng bait and gun? Pagsubok sa katalinuhan. Oo. Para sa pagsubok na ito, ang limitasyon sa edad ay 50 taon. Sino man na mas matanda, kahit na sila'y lumapit, hindi magagawang patunugin ang sinaunang batingaw. Ay nako. Nakalimutan kong itanong ang edad ng eksperto. Kaya nga, sino ang mauuna? Ako. Apat na tunog. Ang iyong talento ay sapat upang makamit ang pagkadyos. Ayos. Gaya ng inaasahan mula sa isang inapo ng Angkan Liu. Wala kang katulad. Ang Angkan Liu. Anong Angkan Liu? Ano ang ibig mong sabihin? Patriarch Zhao. Magkasama kaming lumaki ni Xingchen. Hindi mababali ang samahan namin. Ngayon, pipiliin kong talikuran ang kadiliman at yakapin ang liwanag. Sasama ako sa Angkan Zhao. Mabuti. Ako rin. Anong ginagawa mo? Talaga bang ipagkakanulo mo ang Angkan Liu? Ipagkakanulo ako. Pagkakanulo, paano mo masasabing pagkakanulo yan? Dahil lang sa gwapong to. Nangahas kang saktan ang Angkan Zhao. Iwinasto mo ang Angkan Liu sa kapahamakan. At ikaw pa ang may lakas ng loob na magsumbong. Ang matalinong ibon ay pumipili ng punong pagpupugaran. Ang matalinong ministro ay pumipili ng Panginoong paglilingkuran. Leo ZQ, sa huli, nag-iisa ka pa rin. Paano mo lalabanan ang aking angkandraw? Teka. Pagtunog lang ng kampana yan. Huwag kayong mag-alala. Ngayon may drama pang undercover. CQ. Huwag kang mag-alala. Basta't matibay ang kampana, 1,000 tunog ay hindi magiging problema. Walang kwentang tanga. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? 1,000 tunog. Hindi ka ba natatakot na mapilay ang likod mo? Kung ganoon, Chener, ipakita mo sa kanya kung ano ang hitsura ng tunay na talento. Opo. Mabuti. 6 na tunog. Kahanga-hanga. 6 na tunog, ang iyong kakayahan. Sapat na para makamit ang immortalidad. Mukhang, kaya nga, ang pinakamagaling na talento ngayong araw ay si Binatang Zhao. Payag ka bang maging estudyante ko? Opo. Ang iyong estudyante, si Zhao Xingchen, ay bumabati sa guro. Mabuti. Napakabuti. Ano? Ang galing talaga ng batang Zhao na yun. Nagtataka ako kung ang kakayahan ni Buffon ay lalampas sa 6 na tunog. Kung hindi, kapag sumali na ang pamilya Zhao sa 8 Desolates Temple. Kahit gaano kalakas si Buffon, hindi niya kayang labanan ang buong templo. Sa huli, narinig ko na ang pinuno ng templo ay isa ring immortal level na mandirigma. Ilang taon na lang siyang nawawala. Pagbati kay Binatang Zhao sa pagsali sa 8 Desolates Temple. Mula ngayon, ang pamilya Zhao ay mamamayani sa buong mundo. Walang katulad sa mundong ito. Eksakto. Hoy, bata. Nakita mo ba yan ng malinaw? Kahit may God-slaying sword ka, ano naman, sa harap ng tunay na talento at kapangyarihan, isang payaso ka lang sa huli. Valkyrie. Ngayon dapat alam mo na kung sino ang iyong ininsulto. Ito ay isang magiging immortal sa hinaharap. Ikaw, ang sumira sa pamilya Liu. Ninuno, putulin mo na ang ugnayan sa batang yan. At hindi pa huli para sumali sa pamilya Zhao. Sandali. Mga taga-syudad, hindi pa ba kayo nakakatunog ng kampana? Itong sira-sirang kampanang ito, mayroon kaming ganyan sa bundok namin. Kayang-kaya kong patunugin yan ng 100 beses, at hindi mapapagod. Ang yabang mo. Bata. Kung ganoon, subukan mo. Gusto kong makita. Kung makakatunog ka kahit 1 beses, kapag nabigo ka, luluhod ka at magsusorry. Sa harap ng lahat. Paano kung mas marami akong tunog kaysa sayo? Kung malalampasan mo si Chener, ako, bilang tinatawa ng pamilya Zhao, ay tatanggap ng anumang parusa. Sige, sinabi mo yan. Magmalaki ka pa, walang kwentang.
Malapit mo nang malaman kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Tumunog nga talaga. Isang tunog lang. Ang dali-dali lang para sa kanya. Anong sinabi mo? Isang tunog lang. Anong ipinagmamalaki mo? Apat na tunog. Talento ng mga Diyos. 4 na tunog. Itong walang kwentang abilidad. Paano ito naging kapantay ng sa akin? Naka-4 na tunog talaga siya. Impossible. 4 na tunog. Hanggang dyan lang ang kaya mo. Hindi ako. Hindi ito maaari. 6 na tunog. Isa pang 6 na tunog. Elder Light. Nakakuha ka na ng isang estudyante. Ito naman, ako naman siguro, di ba? Talagang di ko inaasahan ito. Ang pagpili sa templo ngayong araw ay nakapagbigay ng 2 pambihirang henyo. Mukhang malapit nang magbalik ang dating sigla ng Great Sia. 6 na tunog. Paano ito nangyari? Ikaw at ang walang kwentang talento mo. Paano ka makakapantay sa akin? Pitong tunog. Hindi totoo. 7 tunog. 7 tunog. 7 tunog mula sa sinaunang Batenga. Ang batang ito may potensyal na maging Golden Immortal. Ang talino niya ay talagang higit pa sa anak ko. Hindi pwede yan. Talagang imposible yan. Sabi nila, sa itaas ng Divine Mirror Realm, ay naroon ang Immortal Mirror Realm na may 6 na pangunahing yugto. Ito ay ang True Immortal, Golden Immortal, Immortal Lord, Immortal King, Immortal Venerable, at Immortal Emperor. Ang potensyal ng batang ito, kahit sa Immortal Realm man, ay talagang pambihira. Ginoong Lee, nagsisisi ka bang pinabayaan mong mapunta sa akin ang ganitong promising na binhi? Hindi ba? Lubos kang nagsisisi. Oo, talagang mali ang pagtingin ko sa kanya. Alam ko na. Tiyak na magbibigay ng magandang sorpresa sa akin si Van. 7 tunog mula sa sinaunang kampana. At pinatunog pa niya ang sinaunang kampana, na nagpapatunay na ang tunay niyang edad ay wala pang 50 taon. Ang ganitong batang eksperto sa Immortal Realm ay talagang walang katulad. 8 tunog. 8 beses tumunog ang sinaunang kampana. Ang potensyal ng binatang ito ay tiyak na hindi limitado sa True Immortal. Ito ay ang katangian ng isang Immortal King. Ginoong Wang, ikaw na matandang Immortal Lord. Nakakuha ka talaga ng isang halimaw na talento. Hindi ka panipaniwala. Isang henyong may ganitong talino. Paano ninyong dalawa magagabayan siya ng maayos? Dapat siyang ipagkatiwala sa akin, ang Deputy Hallmaster, para gabayan. Pangalawang Hallmaster Lu, ninanakaw mo ba ang aking estudyante? Eksakto. Isang henyo na may potensyal ng isang Immortal Lord. Paano siya gagabayan ng 2 nasa Divine Realm? Sa Great Sia ngayon. Bukod sa umakyat na Hallmaster, ako lamang, isang half-step True Immortal, ang karapat-dapat na magturo sa kanya. Binata, payag ka bang maging estudyante ko? Ako. Kahit si pangalawang Hallmaster Luo, isang half-step True Immortal, ay naistorbo. Mukhang ang pag-akyat ng aking pamilyang Leo ay tiyak na. Tapos na tayo. Kung kukunin ni pangalawang Hallmaster Luo ang batang ito bilang estudyante, ang aking pamilyang Zhao. Sandali lang. Lumang kampana lang yan, 8 lang ang tunog. Bakit niyo ako tinitignan ng ganyan? Lin Bufan. Huwag kang magmalaki. Ako ang nagmamalaki. Kampana lang yan, yun lang. Impossible. Talagang imposible yan. Hindi nga. Ano bang imposible doon? Panoorin niyo to. Anong nangyayari? May sira ba yan? Pinatugtog niya sa lumang kampana ang Happy Birthday song sa lahat ng kanta. Paano ito nangyari? Hindi ba't sinasabing 9 na beses lang tumutunog ang sinaunang kampana? Tama, Daang beses niya talagang pinatunog. Ikaw, anong klaseng talento ba talaga ang meron ka? ako. Alam ko na. Siguradong sira ang kampana. Kung hindi, paano kayang isang ordinaryong tao lang tulad mo ang makakapagpatunog nito ng daan-daang beses? Master Lu, huwag kang padala sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, ano bang basihan mo para sabihing sira ang sinaunang kampana? Teka. Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Wala akong maintindihan dito. Ah, ganun pala. Muntik na akong maloko nitong walang kwentang to. Kung sira man ang sinaunang kampana o hindi, madali lang subukan. Sino sa inyo ang gustong sumubok? Ako, Binata ng pamilyang Zhao, babalaan kita kung hindi sira ang sinaunang kampana at pipilitin mong patunugin ito ng 7 beses. Magdudusa ka sa kapalit nito. naiintindihan ko. Pero itong walang kwentang to, halos 100 beses pinatunog.
Talagang sira ang sinaunang kampanang ito. Bata, tapos ka na. Ang ikapitong tunog. Tumulog para sa akin. Mga bituin at konstelasyon. Kaya niya talagang patunugin ng 9 na beses ang sinaunang kampana, 100 beses. Ang aura na ito, isang Immortal King. Isang makapangyarihang Immortal King ang bumaba. Ang lampasan ang 9 na tunog ng sinaunang kampana. Ganitong talento ang maghahari sa mga panahon, ang alagad na ito. Ako, ang 9 Radiance Immortal King, ang kukuha sa kanya. Ang 9 na tunog ay hindi ka panipaniwala na. Pinatunog nga niya ang lumang bait and gun ng 8 pagkasira, ng halos 100 beses. Anong klaseng halimaw ito? Narinig ko minsan sabi ng Hallmaster, ang lumang bait and gun ng 8 pagkasira ay ginawa ng isang Immortal King mula sa Upper Realm. 9 na tunog ang pinakamataas na limitasyon. Tanging isang halimaw na may talentong kapantay ng Immortal King ang makakapagpatunog ng 9 na beses sa lumang bait and gun. Posible kayang mas mataas pa ang talento ng batang ito kaysa sa isang Immortal King? Ang lalaking ito, nakakaakit pa ng isang Immortal King mula sa Upper Realm para kunin siyang estudyante. Anong klaseng nilalang ang nasagasaan ng aming pamilyang Zhao? Impossible. Ang ganoong klaseng kakaiba. Paano siya maaaring umiral sa mundong ito? Umalis na tayo dito. Tara, tara, tara. Ninuno. Nagbibiro lang ako kanina. Kami ay mga tao ng pamilyang Liu sa buhay. At mga multo ng pamilyang Liu sa kamatayan, maaari kang maging kampante. Mga kasama, ang pangalan niya ay Lin Bufan. Siya ang bagong kasal na asawa ng ating ninuno. Siya rin ang aking lolo sa tuhod. Sa tuhod. Umaasa ako na ang lahat ay magtala nito. Ano? Siya pala ay mula sa pamilyang Liu? Mukhang ang pamilyang Liu ay talagang babangon na. Sino ang nagsasalita? Mayroon na akong guro. Ako. Si Lin Bufan, ang pang-18 henerasyong nag-iisang tagapagmana ng Taoismo sa Crouching Dragon Mountain. Batugan ka. Tinanggihan mo ang alok ng isang Immortal King na kunin kang estudyante? Kaya pala may guro ka na. Mukhang ako ang nanghimasok. Hindi. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo tungkol sa mga Diyos at Immortal? Sa tingin ko mas magaling ka pang mag-imbento ng kwento kaysa sa akin. Gusto ko lang patunayan sa inyo na ang bait and gun na ito ay hindi mahirap patunugin. Pero immortal iyon. Kung gusto mo, umalis ka na. Wala naman akong interes. Ikaw. Kalimutan mo na, sa ganoong kataas na talento. Kahit wala ang proteksyon ng Immortal King, walang hanggan ang kanyang magiging tagumpay. Kailangan kong sumunod sa kanyang landas. Ninuno. Kailan po ang kasal niyo sa aming ninuno? Liu Guowei. Hindi ba't kanina ay taksil ka sa pamilya Liu? Ngayong nakita mo ang talento ni Bufan, bumabalik ka na ng nagpapakumbaba, wala kang hiya. Ninuno. Nagkamali ako. Sa nalalabi kong buhay, mananatili ako sa pamilya Liu. Ninuno. Kung papayag kayo, ipaglilingkod sa inyo ang aking anak na si Liu Qingchen. Habang buhay, ano sa tingin niyo? CJ. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Hindi mo naintindihan. Pambihira ang talento ni Lin Bufan. Wakas na ang pamilya Zhao. Kung mananatili tayo sa mga Zhao, patay na tayo. Ngunit kung makakapit tayo kay Lin Bufan, tayo ay magiging pangalawa lamang sa isa at nangunguna sa lahat. Tama. Pag-usapan natin yan mamaya. Sa ngayon, pag-usapan muna natin ang tungkol sa atin. Ikaw. Gago ka. Huwag mong isipin na dahil lang sa may talento ka, mapapasunod mo kami mga lalaki ng Zhao. Kaming mga lalaki ng pamilya Zhao. Hindi nababayaran ng kayamanan o natatakot sa dahas. Tama ba, tatay? Hindi, tatay. Ikaw, bakit mo ako sinuntok? Nasaan ang iyong paggalang? Nasa inyo po kami, Immortal. Ano nga sinabi mo? Gago. Ang makakonekta sa isang halimaw na may potensyal ng isang Immortal King. Tiyak na anggat sa kadakilaan ng aming pamilya Zhao. Makes sense. Hahayaan na lang natin sa hatol ng Immortal. Ang mga lalaki ng pamilya Zhao ay talagang kahanga-hanga. Wala na akong masabi. Ito pa rin ba yung dating mapagmataas at mapang-api na pamilya Zhao? Gaya ng inaasahan, ang lakas ang siyang lahat. Kaibigan Lin, matapang ka talaga. Tinanggihan mo talaga ang alok ng isang Immortal King na kunin kang estudyante. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran ng aming hall sa pagre-recruit,
Dahil pinatunog mo ang Immortal Bell ng 9 na beses, karapat-dapat kang sumali sa aming 8 Desolates Divine Hall. At bilang pinakamagaling sa seleksyon, tatanggap ka ng aming power transmission. Paigtingin ito ang iyong lakas, ng direkta sa Divine Realm. Tumayo ka ng matatag. Ililipat ko sa iyo ang kapangyarihan. Aakyat sa pagka-Diyos? Hindi yun, talaga. Totoo man o hindi, malalaman mo rin agad. Anong nangyayari? Nilipat ko sa kanya ang kalahati ng aking cultivation power. Pero ang aura ng batang ito, Ginoong Wang, kaya mo ba talaga to? Tutulungan kita. Anong nangyayari? Ang kapangyarihan namin sa rurok ng Divine Realm, ni isang pirasong pag-unlad sa kanyang cultivation, wala. Ito, isang walang kahuli-hulihang hukay ito. Sa tingin ko, kayong dalawa, ay sobrang paggamit ng inyong mga kamay nitong mga nakaraang araw. Mahina na ang katawan ninyo. Ano? Panoorin ninyo ako, ang Hallmaster. Tingnan mo ito. Imposible. Ang spiritual energy namin tatlo ay kayang gawing Diyos ang isang aso. Nilulunod tayo ng batang ito. Hindi man lang gumalaw ang kanyang cultivation. Walang katuturan yan. Sandali. Naglalaro lang ba kayong tatlo? Anong energy transmission? Wala akong nararamdaman. Paano nangyari yun? Napakataas na talento, pero hindi makapag-cultivate. Paano nagkakaroon ng ganoong kakaibang bagay sa mundo? nasira, ang sinaunang batingaw na basag. Hindi nakakapagpaunlad ng cultivation ang energy transmission. Nasira ulit ang sinaunang batingaw. Nakuha ko na. Ikaw siguro, bata, gumamit ng daya sa loob. Ako. Ang nagpatunog ng sinaunang batingaw ng 100 beses. Sinira ang sinaunang batingaw, kung hindi sa ganoong talento. Paano siya magkakaroon ng zero cultivation, ni hindi makahawak ng energy transmission? Ano? Pandaraya. Naku, maagang tayo'y lumuhod. Pandaraya pala. Sa ngalan ng kapangyarihan ko, binabawi ko ang aking sinabi kanina. Pinuputol ko ang lahat ng ugnayan sa pamilya Liu. Ikaw, batang yan, kahit gaano kataas ang talento mo, kung hindi ka makapag-cultivate, wala kang silbi, at pinapaluhod mo ako at ang anak ko. Napakagaling na talento. Pero hindi makapag-cultivate. Nakakalungkot naman. Sinong nagsabing ang estudyante ko ay hindi makapag-cultivate? Immortal Venerable Lin. Baka naman si Lin Bufan ang estudyante mo. Oo, bago ako umakyat. Nasa Immortal Lord level na si Bufan. Ngayon, naabot na niya ang Immortal Venerable Realm. Ang ilang hamak na nilalang na hindi pa umabot sa True Immortal level. Mga maliit na isda lang. Akala nila kayang guluhin ang cultivation base ng estudyante ko, sa simpleng paglipat lang ng kapangyarihan. Nakakatawa. Yung 8 Desolates Ancient Bell, 2 beses pa itong tumunog bago mabasag. Baka ibig sabihin. Tama. May kakayahan ng Immortal Emperor si Bufan. Wala pang naging Emperor sa 3 realms ngayon. Si Bufan. Ang pinakamalamang na umakyat sa tronong iyon. Pero, ngayong nahayag na ang kanyang talento, sino ang nakakaalam kung biyaya o sumpa ito? Ano? Ang batang yon ay estudyante ni Immortal Venerable Lin. Naku, kailangan kong bumaba sa Mortal Realm agad. Kung na-offend ng 8 Desolates Divine Hall ang estudyante ng isang Venerable, malaking problema din ang abutin ko. Ang kakayahan ng isang Immortal Emperor, lumitaw pala ito, sa Mortal Realm. 100-Face Demon King. Demon Venerable. Nasa critical na yugto ako ng pag-breakthrough sa Demon Emperor, hindi ako makakaalis. Ikaw ang pumunta sa Mortal Realm. Hanapin mo ang nilalang na may kakayahan ng Immortal Emperor, at patayin mo siya. Tandaan mo, huwag kang direktang kumilos. Baka maakit mo ang mga matatandang Immortal mula sa Celestial Realm. Sundin ko po. Kapag na-eliminate na ang batang may kakayahan ng Emperor, at pagkatapos kong matagumpay na ma-breakthrough sa Demon Emperor, ang buong 3 realms,
ay yuyukod sa harap ko. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Anong pagsasanay? Ang pangit ng kalidad ng kampanang ito, paano mo ako masisisi kung nasira ito? Hayop ka. Nagdadahilan ka pa. Kagalang-galang ng mga nakatatanda, Master Lo ng Bulwagan, ang taong ito, ay nandaya sa mga pagsusulit sa pagpasok sa templo. Nararapat siyang mamatay. Nakikiusap ako sa inyong tatlo na magtulungan, at patayin siya. Pakiusap, Master ng Bulwagan, mga nakatatanda, kumilos na kayo, patayin ang batang ito. Batang hayop ka. Kung hindi lang nasira ang sinaunang kampana, ang aming walang hanggang banal na templo, ay talagang nalinlang mo. Nangahas kang mandaya at sirain ang sinaunang kampana. Ayon sa batas ng templo, dapat kang mamatay para magbayad sa iyong kasalanan. Akala ko ang dakilang siya ay nakapagluwal ng walang katulad na henyo. Impostor pala siya. Lumuhad ka at sumuko. Gagawin kong mabilis para sa'yo. Ako. Lin Bufan, narinig mo ba iyon? Lumuhod ka at tanggapin ang iyong kamatayan. Lumuhod. Huwag na nating pag-usapan kung ako ang nakasira ng kampana o hindi, kahit na ako ang nakasira. Kailangan bang ganyan ka-hostile? Tulad ng kasabihan, ang mabuting salita ay nagpapainit sa taglamig. Ang masakit na salita ay nagpapalamig sa tag-init. Bigyan mo naman ako ng kaunting init. Painitin ka. Tangina mo. Ako. Ayaw mo ngang lumuhod ha. Kung ganoon, puputulin ko ang iyong mga binti. At tutulungan kitang lumuhod. Naniniwala ako kay Bufan. Lola, nawawala na ba ang isip mo? Wala nang pag-asa ang batang ito. At ikaw, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Gusto mo bang mapahamak ang pamilyang Liu? Tatay, bakit Lola pa rin ang tawag mo sa kanya? Mga sahaw na tayo ngayon. Ano pa ang pakialam natin sa pamilyang Liu? Eksakto. Buti na lang matalino tayo, at nakawala na tayo sa pamilyang Liu. Kung hindi, matagal na sana tayong pinatay ng batang ito. Ganoon ba? Magsisisi kayo sa lalong madaling panahon. Leo ZQ, ikaw ang dapat humingi ng tawad. Kung hindi ka alis dyan, papatayin ka rin namin. Sa ibabaw ng bangkay ko. Parang sobra naman yon. Kahit na sinira ko ang sinaunang Batengaw, hindi naman yun pandaraya, di ba? Mas marami sila. Kung mag-umpisa sila ng gulo, magkakagulo talaga. Tumawag ng pulis. Bata, nababaliw ka na ba sa takot? Tatawag ng pulis sa 8 disyertong banal na bulwagan. Katawa-tawa ka talaga. Sa buong dakilang siya, wala pang nangahas na makialam sa mga usapin ng 8 disyertong banal na bulwagan. Mukhang hindi lang pulis ang kailangan natin. Dapat tawagan na rin natin ang mental hospital. Nababaliw ka na. Hoy! Sinong tinatawag mong baliw? Sino pa kundi ikaw? Pero sa kalagayan mo, kahit pagalingin ka nila, laway ka pa rin ng laway. Ikaw, Matabil na paslit. Ngayon, mamamatay ka. Tama na ang salita. Mga nakatatanda, pakiusap, kumilos na kayo. Gusto kong makakita ng sino mang maglakas loob na hawakan siya. Leo ZQ, ang kapal ng mukha mo. Nangahas kang gumamit ng tibak ng pamilyang Zhao para patayin ang isang miyembro ng pamilyang Zhao. Akala mo walang makakapigil sa'yo? Pangulo ng Bulwagan Luo. Pakiusap, mamajitin ka. Bitayin siya. Ipatupad ang batas ng banal na bulwagan. Hello, 911? Paslit. Ikaw ang pumili. Huwag mo akong sisihin. Hoy, kung mag-uusap, mag-usap na lang. Bakit kailangan pang magkarahasan? Alam mo ba kung magkano ang cellphone ko? Sasabihin ko sa'yo, malaking problema ito para sa'yo. Ikaw ang mananagot dito. bata, cellphone mo pa rin ang iniisip mo. Nandaya ka sa 8 disyertong banal na bulwagan, at sinira mo ang sinaunang batingaw ng 8 disyerto. Patay na ang katawan mo, naglalakad ka lang. Wala nang makakapagligtas sa'yo ngayon, sa langit man o sa lupa. Kasuklam-suklam. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ito ang taong gusto patayin ng 8 disyerto banal na templo. Akala mo ba may karapatan kang magsalita dito? Tumahimik ka. Hindi, sandali lang. Panginoong Luo, ipinagtatanggol ko lang ang 8 disyerto banal na templo. Bakit mo ako sinuntok? Pero ang lakas ng loob mong lapastanganin ang Panginoon ng templo. Papatayin kita. May Panginoon ko. Kami po ay nagpupugay sa Panginoon ng templo. Tumayo kayo. Salamat po, Panginoon ng templo. Ano, ang Panginoon ng templo ng 8 disyerto, hindi ba't umakyat na siya sa kaharian ng immortal? Paano siya nakabalik? Ang kasanayan sa pagpapalakas ng Panginoon ng templong ito at ang kanyang mga nakatatanda, talagang lampas na sa tunay na immortal na kaharian. Kung siya ay babalik sa dakilang siya, magiging walang katulad siya sa buong mundo, umayakyat sa kaharian ng immortal. Anak ng tatay, kagaya ng ama, namana sa magulang ang ugali, kagaya mo siya, pareho kayong may sira sa ulo. Ikaw, Hindi magtatagal ang pagyayabang niya. Huwag kang magsalita ng walang galang sa harap ng Panginoon ng templo. hintayin mo lang, bata. Panginoon ng templo, kailan po kayo nakabalik? Kung hindi ako nakabalik ngayon, ang 8 disyerto banal na templo ay magwawakas na. Panginoon ng templo, ano pong ibig sabihin ninyo, Panginoon ko? Panginoong tagapamahala ng templo.
Panginoong tagapamahala ng templo, tamang-tama ang pagdating ninyo. Sa ngayon, ang 8 disyerto banal na templo ay humaharap sa isang mandaraya, sira-sira at mapangwasak na salot, mandaya at sirain ang sinaunang kampana. Sino ito? Panginoong tagapamahala ng templo. Siya. Ang taong ito ay walang respeto sa 8 disyerto banal na templo. Nakikiusap kami, Panginoong tagapamahala ng templo. Naparusahan siya. Ganoon ba? Opo, Panginoon ng templo. Magsinungaling ka pa. Gusto mo bang wasakin ang 8 disyerto banal na templo o gusto mo akong patayin? Panginoon ng templo. Hindi ko po magagawa yun, Panginoon ng templo. Panginoong tagapamahala ng templo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Siya. Kahit nasirain lang niya ang 8 disyerto sinaunang kampana, kahit nagibain niya ang buong 8 disyerto banal na templo, sa loob ng 3 kaharian, walang sinuman ang makakapagparusa sa kanya. Ang galing-galing ko ba talaga? Ano? Baka naman itong lalaking ito, ang tunay niyang pinanggalingan ay ang Panginoon ng templo ng 8 pagkasira. Wala na tayo. Ang anak kong babae, masyado tayong nagmadaling maghiwalay ng landas. Ninuno, kilala ninyo ako. Ang naglalagablab kong puso na ito ay magpakailanman magiging sa pamilyang Liu. Opo, Ninuno. May pag-asa pa ba tayo? Umalis ka na. Kaibigan Lin, sino-sino ba ang mga bulag at tangang iyon kanina na nagsikap na patayin ka? Sila. At sila. Hindi ko rin maintindihan. Binasag ko lang ang isang panggupit ng kuko. Yun lang. Tapos hinabol nila ako ng parang mga asong ulol. Nababaliw na ba sila? Kayo pala ang naglakas loob na kalabanin si kaibigang Lin. Hindi pagkakaintindihan lang. Hindi pagkakaintindihan lang lahat ito. Ipagpaumanhin ninyo kami, Ginoo. Kawa ninyo kami. Ano ba yung pagiging duwag ninyo? Huwag kayong umatras ngayon. Mas gusto ko pa kayo noon. Nung kayo mapagmataas at pasaway. Bumalik kayo sa ganoon. Panginoong Lin, ituring ninyo na lang kaming basura at hayaan ninyo kaming umalis. Talagang tama ang may kapangyarihan. Ang dating hindi maabot na pamilyang Zhao sa harap ng templo ng 8 pagkasira ay mapipilitang lumuhad na lang. Sino ang mag-aakala na ang may kapit sa batang ito ay ang Panginoon ng templo ng 8 pagkasira? Narinig ko pa nga na pakakasalan niya ang Diyosa ng digmaan. Malapit nang manalo sa loto ang pamilyang Liu. Hindi. Ayaw kong tanggapin ito, Panginoon ng templo. Ano ba talaga ang kanyang estado? At kayo'y tutulong sa kanya ng ganito? Alam mo ba? Alam mo ba kung sino siya? Sino ako? Isa lang akong mabahong pari tawista. Sino pa ba ako? Panginoon, narinig mo siya. Isa lang siyang mabahong paritawista. Wala siyang anumang, hindi matatalong dakilang katayuan. Mabahong paritawista. CJ, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang tunay niyang pagkatao, siya ay ang alagad ng kataas-taasang immortal venerable ng immortal realm. Paano maglakas loob ang hamak na pamilya Zhao? Nasaktan siya. Ako. Ano? Alagad ng immortal venerable. Ay impossible iyon. Akala ko, ang pagkakaroon ni Ban ng Immortal Realm Cultivation ay isang hindi kapani-pani walang tagumpay na. Hindi ko inakalang ganito kalawak ang kanyang pinagmulan. Talagang swerte ko. Ay immortal. Venerable, na-offend ko ba talaga ang isang immortal venerable? Impossible. Kung siya ay alagad ng isang immortal venerable. Bakit siya pupunta sa aming pamilya Liu para mag-propose ng kasal? Malamang nagsisinungaling siya. Teka. Nalilito ako sa inyong lahat. Ako ba ay ganoon kagaling? Kung mayroon siyang mga kwalifikasyon ng isang immortal venerable at ang cultivation ng isang immortal, paano niya hindi ito alam sa kanyang sarili? Ito ay tiyak na kasinungalingan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang subukan. Paano? Batlin, ipakita mo ang iyong kamay. Hayaan mong makita ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Ipakita ang aking kamay. Anong tunay na kapangyarihan? Ni hindi ko nga alam ang pinagsasabi mo. Huwag kang mag-alala, Lin. Taglay mo, isang napakalakas na kapangyarihan na kahit ikaw ay hindi alam. Pakiusap, palayain mo ito ng malaya. Hayaan mong makita ng lahat. Talaga. Buffon, nakalimutan mo na ba nang iligtas mo ako? Pinatalsik mo si Haring Zeus. Mga pinakamalakas na mandirigma sila. Kaya, dapat ay isa kang dalubhasa. Ako nga ba talaga ay isang walang katulad na dalubhasa? Magtiwala ka, ikaw nga. Isang pekeng walang katulad na dalubhasa. Sa tingin ko, wala siyang kwenta. Kung gayon, may lakas ka ba? Nahamunin siya at subukan. Ako. Ako, ang makalangit na demonyong ninuno ay nakakulong ng 1,000 taon. Sa wakas, nakita ko na naman ang liwanag ng araw. Nako.
Ang makalangit na demonyong ninuno na pinigilan ng templo ay sinira na ang selyo. Ang makalangit na demonyong ninunong ito ay may kultibasyon ng isang gintong immortal. Walang ibang makakapigil sa kanya kundi ang Panginoon ng templo. Panginoon ng templo, kailangan naming abalahin kayo. Asikasuhin mo siya. Ako ngayon ay isang avatar lamang. Maaari ko lamang gamitin ang kapangyarihang mas mababa sa antas ng gintong immortal. Hindi ako katapat ng makalangit na demonyong ninuno. Kung gayon, Panginoon ng templo ng walang hanggang disyerto. Pagkatapos kong patayin ang lahat sa inyong templo ng walang hanggang disyerto, at sipsipin ang lahat ng kanilang kultibasyon, ako ay aakyat sa makalangit na kaharian, at kukunin ang iyong buhay. Ganoon ba? Baka hindi mo magawa. Kahit ang kapareho mo, ay hindi kayang talunin ako. Sino pa ang maaaring makakatalo sa akin? Lin, pakiusap kumilos ka na. Ako, Ikaw. Panginoon ng walong lupang tiwangwang, nawalan ka na ba ng ulo? Nagpapadala ng batang uhugin para labanan ako, ang makalangit na demonyo, o sumuko ka na lang ba? Makalangit na demonyong ninuno, baka hindi mo kayang talunin si Lin. Ano ang sinabi mo? Dahil sa malaki mong tiwala sa akin, susubukan ko. Halika na, matanda, bata, dahil hinihingi mo ang kamatayan. Ibibigay ko ang iyong hiling. Panginoon ng walong lupang tiwangwang, ano ang gagawin ko? Lin, hindi ba tinuruan ka ng iyong guro ng kahit ano? Gamitin mo lang. Tinuruan naman ako ng aking guro, pero... Calisthenics ng middle school. Panahon na. Ano ba? Anong ginagawa niya? Ano ba ng balak niya? Calisthenics nga ba talaga yan? Hindi naman pala siya isang alamat, isang walang kwentang tao lang pala siya. Patay na siya. Hoy, mukhang minamaliit mo ako. Anong klaseng galaw to? Hoy, tingnan natin kung maiiwasan mo to. Suntok to. Ingat, Buffon. Nakuha ko siya. Impossible. Paano kayang matalo ni Lin Bufan yon? Gumana. Ako ang walang katulad na master. Bata, hindi pa ba sapat ang gulo mong ginawa? Hindi nasaktan ng demonic ancestor. Magaling ba talaga ang batang to? Dapat hindi yan tama. Alam kong wala siyang kwenta. Wala siyang tunay na kakayahan. Anong klaseng atake yon? Anong walang katulad na master? Lord Bawang, nagsinungaling ka sa akin? Bata, maghanda kang mamatay, bata. Oras na para mamatay. Wala na ako, ayokong mamatay. Paano ito nangyari? Paano kita natalo? Sino ka ba talaga? Paano ito nangyari? Ginamit niya talaga yung galaw na yon para talunin ng demonyong ninuno? Posible kaya, taglay niya talaga ang kapangyarihan ng Immortal Realm? Anak, napakabilis nating naghiwalay. Impossible ito. Teka, paano siya biglang nawala? Kaibigang Lin, salamat sa pagsagip sa aking 8 Desolations Temple. Nagpapasalamat kami, Immortal, sa pagligtas sa aming buhay. Hindi. Wala akong ginawa. Tumayo kayo. Buffon. Nakita nila lahat, ikaw ang nagtalaga sa demonyong ninuno, ikaw ang walang katulad na master. Hindi naman sila nang loloko sa akin, di ba? At ang pagpatay sa isang matandang lalaki ay hindi nangangahulog ang ikaw ay walang katulad na master. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi nila. Sige na nga, dahil tapos na ang usaping ito, pag-usapan natin ang ating negosyo. Hindi ba't kayong lahat ay gustong patayin ako kanina? Lord Lin, nagkamali na naman ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Lord Lin, patawarin mo ako. Pangako ko, walang pang-apat na beses.
3 beses na silang lumuhad sa iyo ngayon. Malamang hindi pa sila nakaluhod ng ganito kahaba sa sarili nilang mga magulang. Hoy, ang galing talaga ng batang yon. Mali ang pinagkatiwalaan natin. Kung noon pa lang natin nalaman na ganito kagaling si Lin Bufan, hindi natin pababayaan ang pamilya Liu. Eksakto. Dahil tapat naman, ang paghingi mo ng tawad, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Yung usapang maghubad at tumakbo ng 10 ikot sa Haicheng. Nang nakahubad, kalimutan na natin yun. Ha? Anong ha? Gusto mo bang ako na ang gumawa para sa'yo? Sige. Naiintindihan na namin. At kayong lahat, hindi ba't lumipat na kayo sa pamilya Zhao, kaya't makihati kayo sa kanilang kaligayahan at kalungkutan. Sumama kayo sa kanila sa pagtakbo ng nakahubad. Ako na ang tatakbo. Takbo. Ang matalino, hindi nakikipaglaban sa talong laban. Tara na, hindi natin siya kayang kalabanin. Sige. Aalis na kami. Kaibigang Lin. Aalis na ako. Sige, umalis ka na. Ginoong Lin, may anak akong babae sa bahay. 18 taong gulang na lang. Maganda ang hubog ng katawan. Nagtataka lang ako kung single ka pa. Interesado ka ba? Wala akong anak na babae. Pero kung mas gusto mo ang mas mature, may ate ako. Ginoong Lin. Ano sa palagay mo ang tingin ko sa'yo? Oh, hindi ka nga katulad ng lola mo. Sige, huhukayin ko na ang lola ko ngayon din. Hoy, umalis ka na dyan. Jilin, tingnan mo ako. Jilin. Lahat, umatras kayo. Si Lin Bufan ay akin. Di ba, Bufan? Oh, tama. Paumanhin po sa lahat. May asawa na ako. Sayang naman. Sayang ang bayag mo. Umalis kayo. Bakit ka galit? Mukhang tama ang pinagpipilian ko. CQ. Dahil magpapakasal na tayo, kailangan mo pa rin na sumama ka sa akin pabalik sa templo para makilala ang master ko. Sige. Gago. Lahat ito dahil kay Lin Bufan. Hayop yan. Ginawa niyang kahiya-hiya tayong lahat. Papatayin ko siya. Papatayin mo siya? Pinatay nga niya ang Heavenly Demon Patriarch. Ano ang gagamitin mo para patayin siya? Itong mga dyaryo? Anong nangyayari? Ang weird. Ang weird talaga. Hindi ko alam. Ikaw. Sino ka? Kahit ako, na isang Diyos level na powerhouse, ay hindi nakaramdam ng pagpasok ng taong ito. Ang cultivation ng taong ito, ay hindi mahina kaysa sa akin. Hindi ba't papatayin mo si Lin Fan? Narito ang hari na ito upang tulungan ka. Patayin si Lin Fan? May Valkyrie siyang nagtatanggol sa kanya, at ang Godslayer Sword ang bantay niya. Papatayin siya? At tinatawag mo ang sarili mong ang hari na ito. Maaari ka bang maging isang uri ng Immortal King? Immortal King? Kahit isang ordinaryong Immortal King, ay kayang durugin ng hari na ito sa isang pitik ng kanyang palso. Ang laking pressure. Sino ka? Ang hari na ito ay ang 100-Faced Demon King. Demon King? Galing ka sa Demon Realm? Ang Demon Realm. Tama. Kung sisuko ka sa akin, itataas ng hari na ito ang inyong mga realm. Sa antas ng Demon Lords, katumbas ng Immortal Lord Realm ng Immortal World. Kaya, sisuko ba kayo sa hari na ito? Ako ay handang sumuko. Pagbatig, Demon King. Magaling. Ngayon, hayaan mong bigyan kita ng lasa, ng kapangyarihan ng Demon Realm. Ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Demon Lord? Sa ganitong klaseng lakas, kaya kung patayin ng sinuman, binigay ko na sa iyo ang kapangyarihan. Una, gusto kong gawin mo ang isang bagay.
Gibain mo ang pambansang pananggalang ng Daksha. Habang nandyan ang pananggalang na yan, ang mga tunay na immortal at mas mataas mula sa labas, at ang mga tunay na Panginoon at mas mababa, ay hindi makakapasok sa Daksha. Pero hindi ako direktang makakapakialam. Kapag nawala na ang pananggalang, lahat ng mga Diyos na pinalaki ko sa labas, ay makakapasok na. Ang pagpatay kay Lin Buffon, ay kasing dali lang ng pagbaliktad ng palad. Pagkatapos, dalhan mo ako ng kanyang ulo. Opo, naiintindihan ko po, sir. Lin Bufan, malapit nang matapos ang oras mo. Oras na para sa pagpapalit ng turno. Kami ng aking ama, ang pamilya Zhao, ang maghahalili para bantayan ang hangganan. Maligayang pagdating sa inyong apat sa Daxia upang magkasamang tapusin ang misyon ng Demon King. Sino ba talaga ang taong ito? Na nararapat pang mag-aksaya ng napakaraming pinakamahuhusay nating puwersa. Baka naman isang makalangit na hari. Isang dawes lang may konting kasanayan. Maingat lang talaga ang Demon King. Hindi niya palalampasin ang kahit anong pagkakamali. Ano, isang tawista? Pagdating ng oras, huwag kayong makikialam. Ako na ang bahala sa kanya agad. Tama na ang usapan. Ito ba ang templo mong tawista? Oo, medyo luma na. Pero sige lang. Hindi ko masyadong nakita nung huli akong nandito. Kaya ngayon, tingnan mong mabuti. Hay, nakalimutan kong ipakilala sa'yo. Ito ang aso ko, si Malaking Dilaw. Wow, ang cute naman ng aso. Hala, nasira ang barrier ng Great Sea. Anong barrier? Ang barrier na ito ay para depensahan ang mga malalakas na outer gods. Kapag nasira ito, magkakaroon ng malaking sakuna sa Great Sea. Tama ka, Liu CQ. Wala nang pag-asa ang Great Sea. Zhou Liancheng, ikaw ba ito? Ang pamilya Zhou ba ang may gawa nito? Tama, kami ang may gawa. At kung may sisihin ka, siya ang sisihin mo. Kung hindi dahil sa kanya, na nagpahiya sa aming pamilya Zhao, na nagpahubad sa akin sa harap ng milyon-milyong tao. Hindi namin gagawin ito. Siya ang sumira sa Great Sea. Huwag, teka, ito. Paano naging kasalanan ko ito? Mukhang gusto niyong lumuhad ulit. Huwag kang mag-alala, bata. Ngayon, siguradong mamamatay ka. Ganoon ba? Kayong dalawa lang. Sinong nagsabing, dalawa lang kami? Isang minor na cultivator ng Divine Realm, at isang walang cultivation talaga, isang ordinaryong tao. Karapat-dapat ba talaga silang pag-abalahan natin? Ano ba ang iniisip ng Demon King? Hindi lang binuwag ni Zhou Liancheng ang barrier ng Great Sea. Nakipagsabuatan pa siya sa mga outer evil gods. Gusto mo bang maging ang walang hanggang makasalanan ng Great Sea? Walang hanggang makasalanan? Hindi magtatagal, ang Great Sea ay mapapasailalim na sa pamumuno ng pamilya Zhao. Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nagwawagi. Ang mga nagwawagi ay nagiging hari, ang mga natalo ay nagiging tulisan. Ang pamilya Zhao ay hindi magiging walang hanggang makasalanan, kundi ang bagong mga pinuno ng Great Sea. Hindi ikaw. Anong nangyayari sa'yo ngayon? Kailangan mo pa rin uminom ng gamot mo. Hindi ka na magtatagal na nagyayabang, bata. Kayong apat. Gawin nyo. Sabi ko, sa akin siya. Hindi na kailangang makialam. Huwag kang mag-alala, bata. Sisiguraduhin kong masakit ang pagkamatay mo. Tigilan. Diyos ng Espada. Zhao Liancheng.
Zhao Xingchen. Kayong dalawang hamak na salbaha. Dinala ninyo ang lubos na kahihiyan sa pamilya Zhao. Paano ninyo nagawang buwagin ang barrier? At papasukin ng mga outer evil gods? Gusto ba ninyong maging sumpa ang pangalang Zhao magpakailanman? Itigil mo na ito. Eh kung hindi ko itigil, huwag mo na akong sisihin kung ipapatupad ko ang hustisya kahit pa sa kapamilya. Anong pinagtatawa mo? Ang lakas na ito. Ang landas ng demonyo. Nahulog na nga kayong dalawa sa landas ng demonyo? Ano naman? Ang kapangyarihan lang ang tunay na landas. Ninuno. Mas malakas na ang kapangyarihan namin ngayon kaysa sayo, kaya ang pamilya Zhao. Ginoong Lin, pasensya na. Wala na akong magagawa para sa'yo. Tapos na ang kanilang cultivation. Naabot na nila ang realm ng Demon Lord ng ganon kabilis. Dagdag pa ang mga evil god na ito. Kahit na nasa immortal realm na si Lin Bufan, hindi niya kayang talunin sila. Wakas na ng Great Sia. Ayos lang. Sasabihin ko sa inyo, talagang mga walang utang na loob kayong mga inapo. Hinahamon nyo pa ang inyong mga nakatatanda. Sword God, huwag kang mag-alala. Tutulungan talaga kita. Papag-aralan ko sila. Kami ang papag-aralan mo, bata, ang paghamak na dinanas ko sa'yo noon. Ngayon, babayaran mo ng 100 ang beses. Ako, ang hari, ang unang magpaparusa sa kanya. Makinig ka, bata. Ang papatay sa'yo. Ako, Hades, ang hari ng underworld. Bufan, mag-ingat ka. Saan galing tong asong kalye na to? Umalis ka. Ano to? Ano ba tong bagay na to? Mabuting aso, mabuting aso. Nakita nyo ba yon? Ngayon ang araw ng inyong kamatayan. Ito si Hades, ang hari ng underworld. Hindi naman ganoon kagaling, di ba? Parang Saint Seiya na ako rito. Ni hindi mo kayang talunin. Ang aso ko, si Dawang. Nako, banal na hayop talaga. At hinawakan ko pa. Kapag nagalit yan, tapos na ako. Nakakatakot, sobrang nakakatakot. Talagang iba ang templong ito. Aso lang yan, hindi ako naniniwala. Sa dami natin, hindi tayo matatalo ng isang aso. Mga mahina kayong lahat. Mga basura. Ako na, si Zai Shen, ang personal na magpapatumba dito. Halimaw. Tanggapin mo to. Tinatawag mo ang sarili mong Loki, seryoso ka? Ako naman ang Avengers, magmalaki ka man. Natatakot ka pa rin sa manok ko. Banal na hayop. Isa pang banal na hayop. Paano ito nangyari? Sino ka? Saan nanggaling ang mga banal na hayop na ito? Anong banal na hayop? Mga hayop lang yan. Kahit saan sa palengke ng alagang hayop makikita mo yan. Ang kapal ng mukha mo. Mga kasama, malakas tong lalaking to. Sabay-sabay tayong umatake. Huwag nating hayaang isa-isa niya tayong puksain. Ito na ang ating pagkakataon. Sige, sabay-sabay na natin. Bufan. Ingat. Isang bahing lang. Lahat silang immortal ay nagulat. Immortal King kaya si Jilin? Imposible. Mas mataas pa siguro siya. Ang lalaking ito, gaano ba kalalim ang kapangyarihang itinatago niya? Ano? Bakit nandyan na naman kayo sa sahig? Tumayo na kayo, kakalinis ko lang dito. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Hoy bata, huwag kang lalapit. Binabalaan kita kung mag-isang hakbang ka pa. Mag-ano ka? Magluluhod na lang ako sa'yo. Sira ulo ba sila o ano? Adik na adik sila sa pagluhod. Anak, ngayon na ang pagkakataon natin. Mag-ingat ka, Bufan. Tumakbo na lang sila. Hayaan mo na. Lolo, sakto ang dating mo. Maghohopat pa lang ako. Hot pot. Huwag mong maliitin.
Maraming masarap sa maliit kong templo. Masisiyahan ka ngayon. Espesyal ang lulutuin ko. Hot pot na sabaw ng manok. Ginagamit mo to para sa hotpot. Jilin, hindi mo talaga alam kung ano ito. Napakahalaga nito. Mahalaga? Ha, gaya ng mga taga-syudad. Hindi pa nakakakita ng mundo. Anong mahalaga dito? Isang ligaw na manok lang yan. Ligaw na manok? Oo nga. Meron akong isang buong pugad ng mga yan. Tingnan mo. Isang blood phoenix. At isang buong pugad ng mga blood phoenix. Mga walang kwentang tanga. Basura, mga basura, ang dami-dami ninyo. Hindi pa kayang patumbahin si Lin Buffon, yang batang yun. Panginoong Demon King. Hindi naman sa wala kaming silbi, talagang napakatusaw lang ng batang yun. Nag-aalaga siya ng hindi mabilang na mga banal na hayop sa templo. Hindi namin siya kayang talunin. Walang kwentang bagay. Dahil hindi mo kayang patayin si Lin Buffon, wala ka ring silbi. Maghanda kang mamatay. Teka, Qincheng, bakit ka nandito? Umalis ka na. Panginoong Demon King, may plano ako para kay Lin Bufan, yang batang iyon. Sabihin mo sa akin. Lahat may kahinaan. Ngayon, ang kahinaan ni Lin Bufan ay ang Valkyrie. Basta makidnap natin ang Valkyrie, mapapalabas natin si Lin Bufan sa templo dahil sa takot. Sa ganoon, magagawa na natin. Magandang ideya. Kaya bibigyan kita ng isang uling pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Panginoong Demon King. Hindi ka namin bibiguin. Sana nga. Qincheng. Salamat sa pagsagip sa amin. Kapag napapatay na natin si Lin Bufan ngayon, ang dakilang siya ay mapapasa atin na. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mamamatay siya ng napakasakit. Ano ang ginagawa ninyo sa aming tahanan ng pamilya Liu? Valkyrie, huwag kang ganyan kaungos. Narito kami para magdala ng regalo para sa'yo. Regalo. Anong regalo? Tingnan mo, ang regalo ay narito mismo. Mahal. Umuwi na ako, mahal. Mahal. Lin Bufon. Nasa amin si Liu ZQ. Kung gusto mong mabuhay siya, pumunta kang mag-isa sa pinabayaang bodega sa labas ng lungsod. Anong gusto mo? Gising ka na pala. Binigyan ka ng Pyldores na nagpapawala ng kapangyarihan. Nawala na lahat ng kapangyarihan mo. Gusto mo akong gamitin laban kay Lin Bufan. Sa ibabaw ng bangkay ko. Diyosa ng digmaan, mabuti pa'y sumunod ka na lang at makipagtulungan. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling hayaan ang mga tauhan ko. Natikman ang Diyosa ng digmaan. Mga salot kayo. Tumahimik ka. Ang kapal ng mukha mong insultuhin si Xingchen. Liu Qingcheng. Ayaw mo pa bang magbago? Magbago? Wala nang panigan mo, ang batang iyon sa pamilya Liu. Nakita ko na ang katotohanan. Ang manatili sa piling mo ay tiyak na magdudulot ng aking kamatayan. Nga pala, hindi ka ba umaasa na mapangasawa si Lin Bufan ngayong araw? Hahanap ako ng kapalit ni Lin Bufan at ipapakasal sa iyo para sa kanya. Xingchen. Nauunawaan. Mga lalaki, oras na para magsaya. Tigil. Bata, nagpakita ka rin. Bufan. Pakawalan mo si ZQ. Sige, pwede ko siyang pakawalan, pero kapalit nito ang buhay mo. Bufan, umalis ka na dito. Bitag ito. Huwag kang magpaloko. Umalis ka. Huwag mo akong intindihin. Tumigil ka. Hindi ako aalis dahil pinili kitang maging asawa kung tatakbo ako. Bufan.
Mamamatay ka na. Naglalandi ka pa, Lin Buffon. Ngayong araw, isa lang sa inyong dalawa ang lalabas dito ng buhay. Ikaw ba, o siya? Wala akong pipiliin. Mamamatay kayong dalawa. Akala mo kaya mo yan? Ni Manok at Pato sa bukid ko, hindi mo kayang talunin. Noon, nagkamali lang ako. Ngayon, siguradong patay ka. Handa na? Ibigin ninyo, langit at lupa, ang inyong kapangyarihan. Yun na yun. Lin Bufan. Babae mo, hawak pa rin namin. CQ. Bata, kung ayaw mong mamatay ang babae mo, lumuhod ka. At patayin mo ang sarili mo. Kung hindi, papatayin ko siya. Mga duwag kayo. Ano kung kami? Nasa amin pa rin. Ang kapangyarihan. Lumuhod ka na ngayon. Kayong mga dapat lumuhod. CQ. Buffon. Panginoon ng walong pagkawasak, maaari tayong mamatay. Pero kung sino ang mamamatay, hindi pa sigurado. Ang kapangyarihan ng dakilang nasa ating likuran. Ang kapangyarihan ng dakilang nasa ating likuran ay higit pa sa anumang maiisip mo. Ano nung sinabi mo? Hari ng demonyo, pakiusap, kumilos ka na. Hari ng demonyo, huwag mo nang sabihin, mga walang kwentang tanga, kailangan pa bang ako ang mag-ayos ng kalat ninyo? Ang hari ng demonyong walang mukha. Ikaw pala talaga. Ang kapal ng mukha mong manghimasok sa daigdig ng tao. Walong pagkawasak na Immortal Lord. Magaling ka nga. Pero hindi ka kalaban ng hari, humanda ka. Ang gusto lang ng hari ay ang ulo ni Lin Buffon. Kung gusto mong makialam kay Binatang Lin, dapat mo munang daanan ako. Bata, huwag kang magmadali. Ipapadala kita ngayon din. Para magkita-kita kayo. Sapat na ba ang kwalifikasyon ko? Banal na kagalang-galang. Guro, buhay ka pa? Matagal na itong itinago sa iyo ng guro. Sa totoo lang, ako, ang iyong guro, ay hindi namatay. Umakyat ako sa kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit, sa mundong ito, may kaharian ng langit nga talaga, kung silang lahat ay mga immortal. Bakit ang hihina nila? Dahil taglay mo ang walang kapantay na talento, matagal ka nang naging immortal. Ito lang, guro, itinago ko ito hanggang sa ikaw ay lumaki. Kaya ako nga pala ay isang walang kapantay na master. Guro, itinago mo sa akin. Magpatuloy kayong magkwentuhan. Kukunin ko ang buhay ng batang ito. Imposible. Ang tira kong ito ay kayang pumatay ng isang ordinaryong Celestial King. Paano mo ito naharang? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang estudyante kong ito ay umabot na sa antas ng Celestial Venerable. Celestial Venerable. Ano? Aking Panginoon. Kaya ganito pala kalakas ako? Bakit ako nagbabantay pa rin ng templong ito? 100-Faced Demon King. Ngayon, tapos ka na. Demon Venerable, iligtas mo ako. Demon Venerable, baka naman. Lin Chansing. Ngayon, ang pinakamakapangyarihan mula sa lahat ng tatlong kaharian ay nagtipon dito. Kapag kayong lahat ay napuksa ko, ang emperador, sasakupin ko ang tatlong kaharian. Ang aura na ito, ikaw. 9 Abyss Demon Venerable. Demon Venerable. Hindi, ako, ang emperador, ay nakalampas na. Ngayon, dapat akong tawagin. Ang Demon Emperor. Tama, nakabisado ko na ang mga demonyong sining, at umakyat upang maging ang Demon Emperor. Walang katulad sa tatlong kaharian, wala kang pag-asang, matalo ako. Nakalusot na si Juyo sa kaharian ng Demon Emperor. Ngunit kami, ay ipagtatanggol ang tatlong kaharian hanggang sa kamatayan. Hindi ka makakapanggulo rito. Sa tingin mo kayang pigilan ako? Nang ilan lang kayo? Nakakatawa. Bata, huwag kang mag-alala, papatayin kitang mabilis. Tapos na, hindi ko kayang hadlangan ito. CQ. Kawawa naman. Kahit saluhin mo ang isang suntok para sa kanya ng buong buhay mo, hindi nito mababago ang kanyang kapalaran na mamatay. CQ. Buffon. Noong unang beses kitang nakilala, sinusubukan ko talagang lokohin ka. Pero nang maglaon, napagtanto ko. Ako'y umibig sa iyo. Buffon.
Mahal kita. CQ. Nakakaganyak. Sige, bata. Handa ka ng mamatay. Demon Emperor Juyo. At kunin ang buhay mo. Ano nang akala mo mapapatay mo ako? Ito. Ang antas ng kanyang pag-cultivate, hindi ko na ito mabasa ngayon. Baka nag-breakthrough na siya sa Emperor Realm. Impossible. Ikaw na insekto, nangangarap ka pang maging emperor. Mamatay ka. Bakit? Bakit hindi ka mamamatay? Parehong Emperor Realm tayo. Paano ka mas malakas kaysa sa akin? Dahil ang aking talento ay mas mataas kaysa sayo. Ang aura na ito. Immortal Emperor. Immortal Emperor. Si Immortal Emperor ito, hindi. Nagsanay ako ng daang milyong taon, dumanas na hindi mabilang na pagsubok para maging Demon Emperor. Ilang taon ka lang nagsanay. Paano ka direktang naging Emperor? Hindi. Ayaw kong tanggapin ito. Ayaw mong tanggapin? Kung gayon, ikaw at ang iyong Demon Realm ay magkakasamang mapapahamak. Ganap na ako'y gumaling na. Ito ba ang kapangyarihan ng isang walang kamatayang emperador? Ang aking estudyante ay isang walang kamatayang emperador, Lin Bufan. Ang galing. Pwede kong ipagmayabang ito ng 10,000 taon, 10 trilyong taon. CQ. Bakit kaya ako makakaya na ibalik ang lahat ng inyong katawan, ngunit hindi ko maibalik ang buhay ni CQ? Bakit? Bufan, ang patay ay hindi na mabubuhay pang muli. Kahit na ang isang walang kamatayang emperador ay hindi kayang gawin iyon. Guro, alam kong may paraan ka para mailigtas si CQ. Nakikiusap ako, sabihin mo sa akin. May isang paraan, subalit. Subalit ano? Kung handa kang isuko ang kapangyarihan ng walang kamatayang emperador at ilipat ang iyong puso ng emperador kay Liu Zikyu, maaari mong iligtas ang kanyang buhay, ngunit mawawala rin ang iyong kapangyarihan. Maaari ka ring mamatay. Eh ano pa ang hinihintay natin? Sabihin mo na lang sa akin kung paano ililipat ang puso ng emperador. Bufan. Kumalma ka. Walang kamatayang emperador, Lin. Maaari kang mawala ng buhay. Pag-isipan mong mabuti ito. Ang aking buhay ay iniligtas ni CQ. Ang tinatawag na kapangyarihan ng puso ng emperador, hindi ko ito kailangan. Basta't may iligtas ko si CQ. Ayun nga sa inaakala ko, lahat ng ito ay nakalaan ng mangyari. Ha, sige, ituturo ko sa iyo ang pamamaraan upang maipasa ang Imperial Mantle. CQ. Narito ako upang iligtas ka. Immortal Emperor Lin. Bufan. Bufan, gising ka na. CQ. CQ, nasan ka? Bufan, si Liu Zikyu, siya. Di ba sinabi mong ang pagpasa ng Emperor's Seal ay magliligtas sa kanya? Nasaan si CQ? Nasaan siya? Anong nangyari? Hindi pa naman gaanong katagal mula nang huli tayong magkita. CQ. Ganito mo ba ako kamis? CQ. Bufan, masyado kang nagmamadali. Ang ibig kong sabihin, buhay si Liu Zikyu. CQ, muntik mo na akong ikamatay sa takot. Pero Bufan, para iligtas ako, nawala sa iyo ang kapangyarihan ng Immortal Emperor. Pinagsisisihan mo ba, iyon? Pagsisisi. Ano?
Pinagsisisihan kong muntik na kitang mawala. Tingnan ninyong dalawa, ang sweet ninyong magkasintahan. Aalis na ako para hindi ko kayo istorbohin. Mahal. Sa tingin ko, may kulang pa tayo. Anong kulang? Kulang tayo ng isang anak. Lin Buffon, sa tingin mo ba ang pagpatay sa Demon Emperor ay nangangahulugang ang tatlong kaharian ay magkakaroon ng kapayapaan? Ang totoong palabas ay nagsisimula pa lang.